Carla? Aray, Oh, ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Kagabi ka pa balisa ah. okay lang. Gulat lang ako. Carla, kung may problema kapag usapan natin. Natatakot ako na mawala ka sa akin. Bakit mo naman iniisipin yan? Janine, dala akong pagkain para sa'yo. Salamat. Nag-abala ka pa, Mal. Gusto sana kitang niyayaan mag-jogging eh. Kasi gusto ko magsimula ng healthy lifestyle tulad mo. At hindi ko pa masyadong kabisado itong lugar na to eh. Natutuwa naman ako para sa'yo. Kaya lang, darating kasi sila Carly, hindi ako pwede today. Sorry. Okay lang, may next time pa naman eh. Hoy. Aba. Tigas naman ang pagmumukha mo, bata, para magpakita pa rito sa pamamahay ko. Pagkatapos ginawa ng panggugulo ng nanay mo. Magpapaliwanag ko muna ako. Huwag ho muna kayo magalit. Nay. Janine, hindi na siguro kailangan ng paliwanag. Nanggulo yung nanay nito sa pamilya natin eh. Eh, alam mo namang ayaw na ayaw kong gulo. Selmo. Matthew, nakikiramay kami sa nangyari sa nanay mo, pero sana maintindihan mo yung nararamdaman ng asawa ko. Salamat po. Kaya nga po ako nandito eh, para humingi ng dispensa. And in behalf of my mom, sorry. Matthew, hindi naman bato ang puso namin para hindi patawarin ang nanay mo. Kaya lang hindi mo maaalis sa amin na mag-alala dahil ako ang tumatayo ngayong ama ni Janine. Kaya kung maaari sana, sabihin mo sa akin, anong ginagawa mo rito sa Quezon? Mag-isa na lang ako sa Cebu. At masyadong masakit ang mga nangyari sa akin doon. At gusto ko sanang makapagsimula ng panibagong buhay. At mas madali para sa akin kung malayo sa Cebu. Naisipan ko na dito sana sa Quezon dahil simple at magandang buhay na natagpuan dito ni Janine. At malaking konsiderasyon para sa akin na nandito siya. Siya na lang kung natitirang nakakaintindi sa akin eh. Pero kung makakasagabal po ako sa simpleng buhay niya dito, nakahanda po akong umalis. Desisyon ni Janine ang bagay na yan. Pero sa amin ni Consuelo, kung gusto mo makuha ulit ang aming tiwala, ay kailangan pagtrabahuan mo yon. Hindi basta-basta hinihingi yon. Kusang ibinibigay ang tiwala.
kamusta na? Ba't ka nandito? Siguro si Janine na lang ang papaliwanag sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako nandito para gumawa ng gulo. Gusto ko rin humingi ng pasensya sa nangyari. Siguro mo hindi na maulit. O tingnan mo kung sino nariyan eh. Halika! Halika! Sama sa lolo! Sama sa lolo! Cute. Jake, yaman din lamang nandito ka. Gusto ka sana namin ng nanay mong kausapin kayong dalawang mag-asawa. Sige ho, tay. Para saan ho ba? Kathleen, lika, laro mo. Halika. Sige. Narinig ko kasi yung problema sa kuprahan dahil doon sa gulong ginawa ni Greg. Huwag mo naman sana mamasamayin ang opinyon ko. Total pamilya na rin naman tayo. Tanda ako sa mga kina Greg para mapag-usapan at maayos na ang lahat ng gulong ito. Tay, wala po akong ibang hangad kundi masiguro po yung katahimikan ng pamilya ko. Pero ayoko po kayong madamay dito eh. Pabayaan niyo po muna ako pagka po hindi ko na kaya. Halapitan ko po kayo. Jake, kailangan mo ba talagang gawin yun? Baka kasi mapahama kapag lumapit ka pa kay Greg. Huwag kang mag-alala na. Kung kinakailangan mag-usap sila sa harap ng otoridad para maiwasan ang gulo, yun ang gagawin namin. Alam mag-isip. Ako nang bahala ron. Maraming salamat, Jake. Alam mo, hindi ako nagkamali ng pagpili ng lalaki para ipagkatiwala ang anak ko. Salamat to, tay. Paano po? Iwan ko muna yung mag-ina ko rito. Meron lang akong asikasuhin sa bahay sandali. Ay, pupunta ka pa sa bayan. Baka pwede sumabay na kami ng nanay mo. Pupunta kami ng ospital Magpapacheck up ako. Ay, sige, pero tingnan ko muna yung makina. Medyo may sabit eh. Ganun ba? Halika, samahan kita. Alam mo, may naintindihan din ako dyan Nay, sandali lang ha. Nay, tignan ko lang si Kathleen. Carla, pwede ba kita makausap sandali? Tara. Saan ka man naroroon, pintig ng puso ko. Anak, ramdam ko may mabigat kang dinadala. Nay, alam niyo naman kung ano yun, di ba? Nag-aalala ako para sa asawa ko. Dahil sa sitwasyon. Yun lang ba talaga, anak? Carla, huwag kang matakot na magsabi sa nanay mo. Maiintindihan kita kung ano man yun. Paano yung ibang tao, Nay? Naiintindihan ba nila? Tutulungan kita. Si Greg na naman ba ang gumugulo sa isip mo? Nilalapitan ka na naman ba niya? Yan ho ba ang sinabi sa inyo ni Janine? Nay, huwag ka na magkaila. Basang-basa ko na mga mata ninyo. Anak, isipin mo na lang na mahal ka namin, kaya gusto ka namin tulungan. Maliban sa alam ko sa inyo ni Greg, may hindi pa ba ako alam? Anak, makinig ka sa akin. Matutulungan ka lang namin kung magtitiwala ka sa amin.
Ah, Consuelo. Tara na. Tatay, sama ako. Ayun, sige, halika. Halika. Oh, bumibigat ka, ha? Oh, halika. O, tayo na. Halika. Ano? Ha? Janine, nakala ko ba nagkasundo tayo? Wala kang sasabihin. Bakit mo sinabi kay nanay na lumapit sa akin si Greg? Sobra na kasi ako nag-aalala. Carla, magkapatid tayo. Hindi mo naman maaalis sa akin yun eh. Oo, Janine, pwede ka mag-alala. Pero kahit magkapatid tayo, hindi ka pa rin pwede manghimasok sa buhay ko. Pag sinabi kong wala kang sasabihin, wala kang sasabihin. Sorry po, lumagpas ako sa hangganan. Pero wala naman akong masamang intensyon. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo at sa pamilya natin. Hindi naman ako pwedeng manahimik na lang at manood sa isang tabi. Salamat sa malasakit mo, Janine. Pero hayaan mo na ako. Akin to. Alam mo, sa tuwing pinag-uusapan natin si Greg, ba't ba parang takot na takot ka? May nagawa bang masama sa'yo si Greg nung nagkita kayo? Janine, huwag ka nang makialam. Para sa'yo rin yun. Kung hindi ka namang uusisa pa. O sige, ayaw mo akong mangialam. Isang tanong, isang sagot. Bagong dating ako nun. Nahuli kitang tumakas. Tulog ka. Wala kang nakita. Tandaan mo yan. Si Greg ba yung kinita mo? Naging kayo ba ni Greg noon? Susumbong kita sa polis. Wala na akong pakialam kung malaman ang lahat. Sa tingin mo ba paniniwalaan ka ng mga pulis na ginahasa kita? Tandaan mo, masama akong magalit. Huwag na huwag mo akong disisiputin. Hindi mo na ako matatakot, Greg. Mapanganib na tao si Greg. Paano kung pati ikaw mapahamak? Saan ang pinakamalapit na presinto? Hindi tayo pwede magsumbong sa pulis. Bakit hindi? Mahirap ko bang intindihin ang ginawa mong pagbilog sa aming lahat? Mahirap bang intindihin na pinaikot mo kaming lahat? Na si Greg yung nakabuntis sa'yo. Pero kay Jake mo pinaakot kahit alam mo kailangan na kami. Mahirap ko ba yun intindihin?